Hello guys, nakakalungkot mang pag-usapan ito, subalit ayun nga po mga sangkay nangyari ito sa ating bansa. Mahigit 70 katao daw, buhay mga sangkay ang nalagas dahil po sa dumaang bagyo. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Ako muli ito si Sangkay Janjan, nagbabalik dito sa ating channel. Nakakalungkot isipin na ito po ay nangyari sa Pilipinas, mga sangkay, at nagpang-abot na po ito sa international media. Itong balita, mga sangkay, tungkol po sa pagpanaw ng napakaraming tao dito sa Pilipinas. So, hindi ko na patatagalin ito. Bago tayo magsimula, guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo po ay 1.3 million subscribers na. So, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. I-click nyo lamang po yan. Tapos, i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, guys. Eto, mga sangkay ang balita. At least, 76 napatumba daw, mga sangkay, pumanaw dahil po dito sa tropical storm. Ito ang pangalan niya sa international, Trami. Ayan, balitang-balita na po ito sa international, mga sangkay. Ito po yung kinuha natin kasi nagpang-abot na po ito sa pandaigdigang balita. Sobrang lakas nitong bagyo, mga sangkay. No? At alam nyo, asahan na po natin na hindi lamang po itong ganitong bagyo ang daraan sa Pilipinas. Mayroon pong climate change na kinakaharap po ngayon ang buong mundo. At habang umiinit ang panahon, mga sangkay, lalo pong makakabuo ng mas malalakas pang bagyo. Kaya nga sabi ko, posibleng maulit ang nangyari sa Leyte na Yolanda. At ito po ay dapat paghandaan ng buong puwersa ng gobyerno. Magpatayo na kaagad ng mga higanting proyekto pagdating po sa flood control. Kasi, alam nyo mga sangkay, yung mga flood control ni dating Pangulong Duterte at ni Pangulong BBM, andyan naman talaga na ipagawa po nila. Kaya nga lang mga sangkay, gaya po ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na po akma ang size nitong mga pinapagawang mga flood control. Dahil po sa tindi na po ng mga bagyo ngayon. Again, bakit matindi na ang mga bagyo? Dahil po sa climate change. Ito po yung realidad, mga sangkay. Actually, isa sa pag-uusapan po natin ngayon, itong nakikita po ng mga scientists, na patuloy daw po na paglala o pagtaas ng temperatura. So, the more na magiging mainit ang panahon, mas lalakas po ang mga bagyo. Ngayon, mga sangkay, tingnan nyo to lahat po ng dumaan na bagyo sa Pilipinas, walang mahina. Sa taong ito, walang mahinang bagyo. Lahat, mga sangkay, may pinsalang nagagawa sa ating bansa. At hindi lamang po ito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo nangyayari ito. So, kailangan po maging ready. At tayo, mga sangkay, ito ang kailangan nating gawin. Tayo, kapag ka mayroong mga weather update, halimbawa, may papasok na bagyo, kagaya nito mga sangkay, may papasok na naman daw pong bagyo. Ito po yung bagyong Leon. Ano ang ating kailangan gawin? Ang kailangan nating gawin dyan, mga sangkay, paghandaan. Yung tipong paparating pa lang yung bagyo, dapat alam na po natin ang ating gagawin. Nakikinig po tayo sa mga update mula po sa mga eksperto. Hindi yung tipong, kung kailan nandyan na yung bagyo, saka po magre-ready. Hindi po ganun, guys. So, nakakalungkot, and I'm praying to those family, mga sangkay, mga pamilyang apektado nitong malakas na bagyo. Ayan, at least 76 katao daw po ang pinatumba. Ito sa Central at Northern Philippines. Grabe, detalyado mga sangkay pag international, Matapos daw po ang tropical storm na si Trami, o ito po ay Bagyong Christine sa lokal na katawagan natin, battered the country, triggering
landslides and flooding that trapped residents on their roofs and displaced nearly 320,000. Ganyan po kadami mga sangkay. At alam nyo, isa sa maapektuhan nito, mga magsasaka. Sila po yung numero 1 maapektuhan din dyan, mga sangkay. Yung mga pananim nila. Paano na? Diba? Ang mahirap pa dito, mga sangkay, itong bagyong to, posible pa raw po mag-U-turn. Ayan po, it could make a U-turn next week. Dahil hinahatak po siya, mga sangkay, ng isa pang bagyo. Pinapabalik ng isang bagyo, mga sangkay, itong bagyong Leon. Pambihira, ganyan po katindi, mga sangkay, itong nangyayari sa ating planeta. Ito, a Philippine Provincial Police Chief, ayon po sa kanya, na mayroon pong 47 na mga tao ang nadali din po ng landslide doon po sa Batangas. Oh my goodness. Alam nyo mga sangkay, palala na po ito ng palala. Kaya tayo dapat hindi lamang po pagdating sa TikTok active, hindi lamang po pagdating sa mga updated tayo sa mga nangyayari sa mga artista, mga politiko. Dapat pagdating sa weather, alam po natin. Kasi hindi po natin masasabi kung ano ang magiging kinabukasan natin eh. Lalong-lalo na po kapag mayroong masama yung panahon. Ngayon malala na po mga sangkay dahil nga po may climate change. So kung hindi po tayo handa, ayan mga sangkay, dali talaga tayo niyan. So marami, may mga nawawala pa ngayon. Until now, mga sangkay may mga nawawala pa rin. May mga hinahanap pa rin. Dahil po sa pagguho ng lupa. So ito po yung nagagawa, mga sangkay, nitong mga matitinding kalamidad na nangyayari ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Grabe mga sangkay. Kung makita nyo lang, hindi ko nga alam kung naging super typhoon ito eh. Kasi, kung titingnan po natin mga sangkay, kung nakita nyo lang yung hitsura nitong bagyong Trami, o kung sa katawagan mga sangkay, lokal, Christine, halos buong Pilipinas nasakop po ng pag-ulan at hangin. Ganyan po kalala mga sangkay. At doon nga po sa Batangas, ayon po sa report, inulan po sila ng ulang o bumuhos ang ulan ng 24 hours na ito po ay pang 2 months mga sangkay na pagbuhos ng ulan. Binuhos lamang ng 24 hours. Ganyan po kalala ngayon mga sangkay. Ngayon, maraming mga napinsala. Ayun po, more than 2.6 million daw po na mga tao ngayon dito sa ating bansa ay apektado. At nag-evacuate mga sangkay, nasa 320,000. Nakaraan mga sangkay, nadali din po ang Africa at Italy. So, parami ito ng parami mga sangkay. Yearly, lalala po ito ng lalala. I hope na masolusyonan pa po ito mga sangkay. Isa sa mga napuruhan mga sangkay, yung Bicol. Ayon po sa report, nasa 29 daw po na mga tao doon din po sa Bicol, mga sangkay, ang napatumba nitong bagyo. Dahil po sa pagragasa ng tubig at pagguho din po ng kalupaan. Grabe itong nangyayari ngayon, mga sangkay. So, tayo, ang ma-advise ko lang, lagi po tayong maging handa. Hindi po natin alam kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Alam nyo, mga sangkay, mismo mga scientist na ngayon ang nagpapaalala sa ating lahat. Kung hindi po tayo makikinig sa mga ganitong klaseng update, kawawa ang magiging kinabukasan natin. Baka magulat na lang tayo, oy, ang lakas pala ng bagyo. Bakit hindi ko alam ito? O dito pala sa amin tatama, bakit hindi ko alam ito? Hindi ka nakikinig sa mga ganitong klaseng update O, diba? So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Tayo po ay nakikiramay sa mga pamilyang naiwan, no? Grabe, ang dami, mga sangkay. 76 po yan. Ay, naku, tos may susunod pang bagyo.
My goodness. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Anyway, guys, meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda po yung ating ina-upload na video dito. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube mga Sangkay upang mapanood itong mga content natin dito. Sangkay Revelation, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.